paano ba sinisimulan ang impeachment process at sino-sino ang posibleng mga key player dito? Okay. Ang simula ng impeachment talaga ay ang pag-file ng isang tinatawag na verified complaint sa House of Representatives. Verified, ibig sabihin, i-execute under oath nung tao na nagsasampa ng reklamo. So, susumpa yung tao, papangatawanan niya na totoo lahat ng sinasabi niya doon sa reklamong ito at yun ang isasampa sa House of Representatives. Ngayon, para umandar ito sa House, kailangan itong i-endorso ng at least one member ng House of Representatives. Oh, isa lang. Okay? Isa lang. Oo. Pero kung isa lang ang mag-i-endorso, dadaan pa yan sa proseso sa Committee on Justice. So, pag-file ng impeachment, in-endorse, within 10 session days, i-refer yan sa Committee on Justice. Yung Committee on Justice, tatanggap ng mga witnesses, magkasagawa ng hearing, at within 60 session days, maglalabas sila ng recommendation para pagbotohan sa floor. Pag pinagbotohan sa floor, kailangan makakuha ng at least 1/3, yung 105 votes bago ito maangat sa Senado. Pero yan yung regular na process. Merong fast track, kumbaga. Meron yung pala. Yung fast track ay ganito. Ganito yung fast track. Kung pag-file pa lang ng reklamo, meron ka na kagad 105 na kongresista na pipirma doon na sasabihin na ini-endorso namin ito. Diretso akyat na yon sa Senado. Yari. Hindi na yun dadaan sa Committee on Justice, hindi na yun dadaan sa botohan pa sa floor ng House. Yung 105 signatures na yon as endorsement ay magiging sapat para iakyat na kagad yung reklamo sa Senado. At historically, nangyari yan nung impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, na kung saan meron kaagad 1/3 ng mga member ng House of Representatives na pumirma, kaya umakyat kaagad sa Senado at nagkaroon kaagad ng paglilitis. Hindi na dumaan sa proseso sa Committee on Justice. So, dalawa yan. Yung regular track at yung fast track. Hindi ko lang alam kung mangyayari yan dito sa sitwasyon ni VP Sara Duterte. Oo nga. Hindi nga natin alam. So, yung 105 na sinasabi po ni Attorney Barry, base doon sa bilang ng mga miyembro ng kongresista ngayon, that's 1/3. Tama po ba, Attorney Barry? Sa ngayon. But that can change depending on the number of the bilang ng mga kongresista. Okay, linawin lang po natin kasi baka inisip nyo na 105 lagi ang kailangan. Okay, may basehan po yan. Okay, Attorney, sa tingin mo ba ay susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment kung umarangkada ito? Kasi syempre, marami nag-iisip parang wala na yung unity team Parang marami ng a lot of words have been thrown at each other sa kanilang mga kampo, between their camps. Well, una, tingin ko sa mga nakaraang mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa paghihiwalay ng unity team. He has been very diplomatic. Ibig sabihin, hindi niya kinikriticize, hindi niya directly inaatake si VP Sara Duterte. Diba? Sumasagot lang siya ng mga tanong kung siya ay na-address o siya mismo ay nakikriticize. Pero hindi siya bumabanat in turn. At tingin ko, magpapatuloy yung kanyang ganong strategy dito sa usaping ito.